First time niyo bang maghanap ng trabaho abroad at paano niyo naman malalaman kung ang in-applyan niyo ay legit na recruitment agency? So dito, malalaman niyo kung paano mag-apply ng legit at tuturuan pa kayo kung ano ang mga proseso mula sa pag-apply sa agency hanggang sa step-by-step guide sa pagkuha ng POEA certificate at mga dapat malaman bago sumakay ng eroplano. Ang mga topics natin dito ay number one, ano ang mga requirements? Job search via DMW website kung paano tayo maghahanap ng trabaho. Ang lisensya ng recruitment agency, paano natin malalaman. Paano tayo maghahanda kung tayo ay mag-a-abroad na. Okay? So, kung tinanggap na natin yung trabaho. And then, accepting a job order. So, tinanggap na natin yung trabaho, ano mga dapat natin gawin. At mga reminders sa DMW at ang mga bago tayo lumipad. At ang huling-huli ay ang mga FAQ o questions and answers. Okay, tara, umpisa natin. Unang-una ang mga requirements. So number one, dapat meron tayong two pieces na 2 by 2 picture. Ito yung mga standard na requirements. Ano? Okay, so number two, meron tayo dapat medical certificate. Okay, and then number three, certificate of employment na galing doon sa mga pinagtrabahuhan natin. At least, meron dapat tayong mga 2 years na experience. Kung wala, elaborate na lang ang inyong experience. Okay? So, next is NSO, marriage contract, kung kayo ay married. And then, kailangan, of course, may passport tayo na valid, hindi expired. And then, PEOS certificate o pre-employment orientation, yan yung galing sa POEA. Okay, mamaya papaliwanag ko yan. And then next, kailangan din ng PSA birth certificate, okay? Certified by PSA yan. And then next is yung mga inyong training certificate. Kung meron kayong TESDA certificate, advantage po yan. Okay, so sa mga hindi pa kumukuha ng TESDA training, pwede na kayong kumuha ng libre, okay? So, next ay kailangan din ng transcript of record at mga diploma na authenticated ng DepEd at JED. Okay, kailangan may authentication yan. Okay, so mag-umpisa na tayo maghanap ng trabaho. Job search via DMW website. So, pupunta tayo sa website ng DMW para maghanap ng trabaho. Okay, so step number one, go to DMW website. So, itype nyo lang ang link na yan and then lalabas na yung image na nasa screen. Okay? So, yan na yung website ng DMW. And then, makikita nyo sa ilalim, approve job order. Yan yung may arrow, no? So, i-click nyo lang yan, approve job order. Yan na yung step number 2. And then, step number 3, click the job site. Yan yung nasa ilalim yung may arrow. And enter the country kung saan nyo gustong pumuntang bansa. Okay, ilagay nyo lang dyan sa may search katapat ng job site. Okay? So, next. So, for example, lang, sinerch natin ay Korea. So, sa ilalim niyan lalabas lahat ng South Korea na vacancy. So, okay, nakikita nyo yan as of January 17, 2024. Bagong-bago at mainit pa. Okay, so, kamukha niya na example natin, pinili natin yung nasa arrow sa baba, yan 2,000 miles placement agency. Okay, so nakikita niyo yan. Yan yung pangalan ng agency. At sa bandang kanan naman, makikita niyo yung position as welder. Okay, so nandiyan yung GTAW saka FCAW. Okay, ibig sabihin yan po yung klase ng welding. At 6 ang kanilang hinahanap na tao dito. Okay, so for example, yan yung pinili natin. And then nakapili na tayo ng ating location sa Korea at ng trabaho. Okay, so let's check ngayon yung ating local recruitment agency kung legit ba siya o hindi. Okay, so next, ang gagawin natin, balik ulit tayo dun sa login, pero this time, ang i-click natin ay ang Licensed Recruitment Agency. Nakikita niyo ang arrow sa taas. Okay, so pagka-click nyo yan, lalabas na yung search and then itatype nyo dun sa search yung pangalan ng placement agency. Remember, 2,000 Miles Displacement Agency Incorporated, yan yung ating hahanapin.
Okay? And then, pag na-click nyo na yan, na-enter nyo na, lalabas na sa ilalim yung details ng agency. Okay? So, take note, green na yan sa ilalim, kalagay ay valid license. Yan yung may arrow sa ilalim. And then may arrow sa kanan, expiration date ng kanilang license ay year 2027 pa. So, valid na valid at legit na legit yung ating agency. Okay? So, alam na natin ngayon na okay yung agency, okay yung ating position na merong opening, 6 na tao ang kailangan doon sa pagiging welder. And then, magre-ready na tayo ngayon sa ating mga job offer. Okay? And then next, ready na tayo doon sa ating job offer. So, ang gagawin naman natin ngayon ay get the recruitment agency details. Okay, so nakita nyo sa ilalim, valid, and then 2027 ang expiration. And then other details, ayan, naka-enlarge na po yan. Yan po yung address, pangalan ng contact, email, telephone number, and everything. So isulat nyo yan, kopyahin nyo yung details na yan dahil yan tayo ngayon magpapase at pwede natin puntahan. Okay, so next. So alam niyo na yung location kung saan kayo pupunta o ano ang pangalan ng agency. Next is to prepare the basic requirements. Yun yung mga binanggit natin kanina, yung mga basic requirements na kailangan. Okay, so aside from that, minsan, meron pa silang mga hinihinging additional. Kamukha ng other documents needed o kaya may pang mga tests o tsaka mga trainings. So, the best is tawagan natin sila, tawagan natin ang agency para malaman na natin ang iba pang mga requirements. Okay, so number 1 yan. And then, pag nalaman nyo na lahat ng kailangan nyo, time to revise your resume. Okay, so nakita nyo, binigyan na kayo ng highlights, binigyan na kayo ng mga kailangan nila. So, pagandahin nyo na yung inyong resume, akmang-akma doon sa inyong posisyon na ina-applyan. Okay? Para mas pogi. Di ba? Okay, and then next, kailangan nyo rin na mag-research about dun sa country na pupuntahan nyo o dun sa work na gagawin nyo, kailangan ng work ethics. Ano ba yung mga dapat gawin? Ano ba yung mga hindi dapat gawin? At ano ba yung kanilang custom and culture? Kamukha ng example na ginawa natin sa South Korea. So, dapat may alam kayo o may knowledge kayo tungkol sa South Korea. Ano ba yung culture nila, customs, and tradition. Okay? Mas maganda yan. Advantage po yan. Okay? So, mas malaki ang chance natin na magkakaroon tayo o maipapasa natin ng interview. Okay? The next. Kung maaari, hanggat maaari, kung magkakaroon kayo ng basic idea about their customs and tradition, alamin nyo na rin ang kanilang language o dialect. Okay? Kung hanggat maaari, kasi some employer ay naghahanap ng at least nakakapagsalita kahit basic lang, kahit basic barok na salita ng Korea, at least may naiintindihan kayo. Okay? Advantage po yan. And then next, kailangan nyo na ipadala ang lahat ng inyong requirements sa agency. Okay? So, hiningi na ni agency ang lahat ng requirements nila, nakapunta na kayo doon o nakapag-coordinate na kayo, and then kailangan nyo na lang mag-intay ng response. Okay? So, nag-response na si agency, and then ito na tayo ngayon sa pagtanggap ng job order. Okay? So, bibigyan ko kayo ng step-by-step guide kung ano ang inyong mga dapat gawin. Okay, step number 1. Read the contract carefully. Ang kontrata, importante yan. Okay? Nandiyan lahat ng mga details ng inyong pupuntahan at trabaho, oras ng trabaho, sweldo. Okay? So, kung meron kayong tanong at hindi malinaw sa inyo, pwede nyo nang itanong kaagad para malinaw at wala na kayong problema pagdating doon. Okay? So, basahin nyo isa-isa, all the details. Okay, and the next, step number 2. After signing the contract, your recruitment agency will arrange an orientation. Ito na po yung papunta sa BOEA. Okay, so meron po silang nire-require na kailangan yung maatinan
bago kayo lumipad papunta sa South Korea. Okay? So, comply with POEA requirements. Yan yung sending required documents such as passport, NBI clearance, and medical certificate. Step number 4, ang POA naman ay magpo-provide ng pre-employment saka pre-departure seminar. Okay? Kasi kailangan natin malaman ang laws and rights ng overseas workers. Okay? Para hindi naman kayo markabyado pag tumating na kayo doon. At kailangan dito ay uh, attendance is a must. Okay? Kailangan attendan to at kailangan puntahan. Okay? So step number 5, your agency will process all your documents and visa. Okay? So sila po ang magpo-provide ng visa para sa inyo. Okay? So itatatak po yan sa inyong passport at mula doon, makikita nyo kung kailan kayo dapat umalis at gano'ng katagal ang inyong visa o pag-stay sa South Korea. Okay? Once it's done, you can now travel to your host country. Okay? So, malinaw lahat. So, meron pa tayong step number 6 is stay connected to your travel agency. Give them update to ensure your safety. Okay? Pagdating nyo sa Korea, of course, kailangan tumawag sa inyong pamilya at tumawag na rin kayo sa inyong agency para sa inyong safety. Okay? So, next. Ang DMW naman ay merong mga reminder sa mga migrant workers. Okay? Nandun na kayo. And then, unang-una, avoid scammer and human traffickers. Okay? Alam nyo na meron tayong isang website at maraming scammers na nagkalat dyan. Kaya hanggat maaari, kung ano lang yung mga nakalista doon sa DMW website, yun lang ang inyong papasukin at lahat sila ay legal. Okay? So, number 2, applicants must check the recruitment agency's license o the DMW website. Yan yung ginawa natin kanina. Pinakita ko na valid ang kanyang lisensya hanggang 2027. So, isa yan sa mga paraan kung sakaling maghahanap pa kayo ng mga ibang trabaho. Okay? So, next, number 3, meron ding mga job fairs dun sa website ng DMW na makakatulong din sa inyo na maghanap ng madaliang trabaho. Okay? Mabilis ang proseso rito at madalian. Kaya hanggat maaari, dito rin kayo magsisearch sa DMW website. Okay? So, nandito na tayo ngayon sa FAQ, Frequently Asked Questions. So, question number 1, how long does DMW approve a job? Ganong katagal? So, ina-approve po nila yan within 3 to 7 working days o almost 1 week. Minsan sumusobra, pagka loaded sila, so up to 2 weeks, maghintay lang tayo. Okay? Next is, how long will I know if DMW approve my application? Na-approve ba kayo o hindi? So, paano niyo siya malalaman? So, 3 paraan. Pwede tayo mag-login sa ating account. Pangalawa, pwede natin silang tawagan sa telephone number na yan. At ikatlo, pwede tayo mag-email sa DMW. Okay? So, 3 paraan yan. And then next, can I walk in at DMW office? Pwede ba tayong basta-basta pumunta ron? So, ang sagot dyan ay pwedeng hindi, pwedeng oo. Pero sa ngayon, kailangan nila ay magkaroon ng appointment. So, book for an appointment. Mas maganda po kasi ang may appointment dahil diretso na kayo na ma-entertain agad compare sa walk-in by chance. Okay? Kung maraming tao, nasa huli kayo dahil merong mga nagpabook na nauna sa inyo o naka-schedule on that time. Okay? So, yun ang advantage na merong booking. Okay? So, magbubook tayo sa DMW website. So, gagawa tayo na another video para dito naman kung paano tayo magbubook at ihingi ng appointment sa DMW. Okay? So, next. Can I process direct hire in DMW? Ibig sabihin, diretso kayo ron, nagbubook kayo ng appointment or nag-apply kayo diretso doon sa website. Okay? So, ang sagot dyan ay yes. So, pwede po yan. At minsan advantage dahil diretso na sa DMW, lahat ng documents nyo, lahat processing, hindi na dadaan yan sa agency. Okay? So,
So, next. Meron din tayong video kung paano mag-create ng account sa DMW. Panoorin niyo po yan para at least alam niyo kung paano tayo magpapaikot-ikot sa website. Okay? So next, meron din po tayong mga ibang videos na na-upload na natin tungkol naman sa mga job opening, sa trabaho sa Israel, sa Saudi Arabia, meron din tayo sa Taiwan, Singapore, Germany, at paano tayo magre-register sa DMW website. Okay? So, panoorin nyo lang po yan at upload na po natin. And then, kung ang video naman na ito ay nakatulong sa inyo, leave us a comment. Comment lang kayo sa baba and we will give you a shout out. Okay, so this is our way of saying glad to hear from you and thank you for watching at nakatulong kami sa inyo. Susunod nating video. Okay, so sa ngayon, maraming salamat po at masaya na kami pag mabibigyan nyo kami ng isang thumbs up dyan, saka subscribe to our channel. Follow nyo na rin ang ating FB page at huwag na rin kayo mayong mag-comment. So maraming salamat ulit mula sa Promac TV. God bless you all.